May isang lugar sa mundong ito kung saan ang bawat lupang tatapakan mo pwedeng may nakatagong bitag. Bawat dahong gagalaw, posibleng may ahas. Bawat kahoy na hahawakan, baka may insektong naghihintay lang ng pagkakataong wasakin ang buong pagkatao mo. At bawat paghinga mo, may kasamang amoy ng putik, nabubulok na halaman at brutal na laban para mabuhay. Ito ang Amazon Rainforest. Sa ibabaw, paraiso. Sa ilalim, entrance exam ni Satanas. Dahil sa likod ng tinatawag na green lungs of the planet ay isang berdeng impyerno kung saan ang sikat ng araw ay hindi karapatan. Pribilehiyo yan. Madilim, mainit, mamasa-masa at puno ng amag, bakterya, parasite at mga predator na parang traffic enforcer na nakatago. Hindi mo nakikita pero kanina ka pa nila minamasdan. Nag-aabang ng isang maling galaw. Ang Amazon Rainforest ay tinatayang sumasakop sa mahigit 5.5 million square kilometers o humigit kumulang 2.1 million square miles. Kung gagawin itong sariling bansa, napapabilang ito sa pinakamalalaking bansa sa buong mundo. Halos nasa ikapitong pwesto batay sa lawak. Ibig sabihin, hindi ito simpleng gubat na pwede mong libutin ng nakatsinelas at may dalang isang bote ng mineral water. May tinatayang 390 billion na puno mula sa humigit kumulang 16,000 species. Ang Amazon ay parang napakalaking biological operating system. Bawat puno ay carbon processing machine. Bawat ugat ay imbakan ng tubig. Bawat dahon ay maliit na pabrika na konektado sa klima ng buong kontinente. Madalas itong tawaging baga ng mundo, pero hindi ito literal na oxygen tank na kapag nawala ay biglang mauubusan ng hangin ang planeta. Ang tunay nitong kapangyarihan ay nasa pagkontrol ng carbon, temperatura, ulan at napakalaking cycle ng tubig. At ito pa ang malupit. Kayang gumawa ng Amazon ng sarili nitong panahon sa prosesong tinatawag na transpiration. Naglalabas ang mga puno ng napakaraming water vapor. Tinatayang umaabot sa halos 20 billion tons ng tubig ang naibobomba ng kagubatan sa atmosphere bawat araw. Ang moisture nito ay bumubuo ng tinatawag na flying rivers. Malalaking agos ng tubig sa himpapawid na nagdadala ng ulan sa iba't ibang bahagi ng South America at nakakaapekto sa mas malawak na weather system. Kapag humina ang paghinga ng Amazon, hindi lang mga puno ang maapektuhan. Pati agrikultura, tubig, klima at kabuhayan ng milyong-milyong tao ay pwedeng sumabit. Pero para maprotektahan ang berdeng kayamanang ito, binigyan ito ng kalikasan ng security system. At hindi CCTV ang binigay, kundi ahas, lason, pangil, kuko, parasite. Ang Amazon ang may pinakamalaking river discharge sa mundo at nagbibigay ng malaking bahagi. Humigit kumulang 15% hanggang 20% ng fresh water na binubuhos ng lahat ng ilog papunta sa karagatan. Napakalakas ng agos nito na naapektuhan nito ang alat at kulay ng Atlantic Ocean. Pero malapit sa Manaus, may isang eksenang parang pinaghiwalay ng editor ang dalawang ilog gamit ang ruler. Ito ang meeting of the waters. Sa isang panig, naroon ang Rio Negro. Maitim na parang kapeng walang creamer, mas mabagal ang agos at may tubig na kinulayan ng nabubulok na halaman at organic acids. Sa kabilang panig, naroon ang Solimos. Mas maputik, mas mabilis at puno ng sediments na galing sa Andes.
Dahil magkaiba ang temperatura, bilis, density at sediment ng dalawang ilog, umaagos silang magkatabi ng ilang kilometro bago tuluyang maghalo. Sa maputik na tubig ng Amazon, may biglang lilitaw na parang nilalang mula sa panaginip, ang Amazon Pink River Dolphin. Sa isang alamat, tinatawag itong engkantado. Ayon sa kwento ng mga sinaunang marites, tuwing may pista, umaahon daw ang pink dolphin at nagiging makisig na lalaking nakaputi. May suot itong sombrero para itago ang blowhole sa ulo. Makikipagsayawan, manliligaw, mambobola, mambebembang. Tapos bago sumikat ang araw, bigla na lang babalik sa ilog. Parang yung ex mong nagsabing ikaw lang, pero hindi na nag-reply kinabukasan. Kilalanin natin ang kandiro, isang maliit na parasitic catfish na kilalang pumapasok sa loob ng hasang ng mas malalaking isda. Kumakapit gamit ang mga tinik at sumisip-sip ng dugo. Maliit ang katawan pero ang ugali parang kolektor ng utang na nakita kang online. May matagal ng alamat na naakit daw ito sa ihi ng tao at pwedeng pumasok sa daluyan ng ihi. Ito ang kwentong nagpapatigil sa maraming turista sa pag-ihi habang naliligo sa ilog. Pero linawin natin, walang matibay na scientific evidence na naakit ang kandiro sa ihi ng tao. Pero mas maganda ng maniwala, iba na ang sigurado kaysa siguro. Sa Amazon meron ding giant otter na maaaring umabot ng halos 1.8 meters ang haba. Tinatawag silang river wolves dahil social hunters sila. May malinaw na komunikasyon, matinding territorial behavior at organisadong pag-atake. Habang may isang humaharap sa kalaban, yung iba pumapwesto sa gilid o likod. Hindi sila puro lakas, may teamwork, may strategy, may attendance. Kayang harapin ng grupo ang caiman, lalo na kapag teritoryo o mga anak nila ang pinoprotektahan. Pero hindi sila invisible. Ang jaguar at malalaking caiman ay maaari pa rin maging panganib. Ang kaibahan lang, hindi madaling target ang isang buong pamilya ng giant otters na sabay-sabay naninigaw at sumusugod. Para kang pumasok sa maling eskinita at buong angkan ang lumabas. May dahilan kung bakit parang multo ang anaconda. Posibleng ilang hakbang lang ang layo nito sa iyo, pero hindi mo basta makikita kahit magsabi ka pa ng sirit na. Ang green anaconda ang pinakamabigat na uri ng ahas sa mundo. Maaring lumampas sa 100 kilograms. Hindi nito kailangan ng venom. Kakagatin muna ang biktima. Lilingkisin ng sobrang higpit. Iikot ang katawan. At sa bawat paghinga ng kawawang nahuli, mas humihigpit ang yakap. Pinipigil ng pressure ang normal na pagdaloy ng dugo hanggang mawalan ng malay ang biktima. Sa lupa, maaaring magmukha itong mabagal, pero sa tubig, ibang usapan. Nasa ibabaw ng ulo ang mga mata at butas ng ilong nito. Kaya kaya nitong magtago habang halos buong katawan ay nakalubog. Parang misis mong may duda sa'yo. Kayang maghintay ng matagal, walang galawan, walang ingay, at kapag lumapit ang biktima, naku po, hindi ka lang huli. Huling hininga mo na. Pero hindi lahat ng bahagi ng Amazon ay madilim at maputik.
Sa Tapajos River may isang lugar na tinatawag na Caribbean of the Amazon. Malinaw ang tubig, maputi ang buhangin, at kapag tamang sikat ng araw, parang napadpad ka sa tropical resort. Mula bandang Agosto hanggang Disyembre, bumababa ang tubig at lumilitaw ang mahabang sandbar na may pino at maputing buhangin. Pero pagdating ng tag-ulan, burado ang isla. Lulubog muli sa ilog na parang hindi nagbayad ng renta. Sa mga puno makikita ang pygmy marmoset. Isa sa pinakamaliliit na unggoy sa mundo. Kasing laki lang halos ng saging ang katawan nito. Mukhang laruan, pero wag mong mamaliitin. Gamit ang matutulis na mga ngiping panghiwa, binubutasan nito ang balat ng puno para palabasin ng gum at dagta. Paulit-ulit nitong binabalikan at binabantayan ng mga butas na para bang sarili nitong sari-sari store. Kapag nagising ka sa Amazon at nakarinig ng tunog na parang dinosaur na nagmamaoy, huwag ka munang tumakbo. Baka howler monkey lang. Isa ito sa pinakamalalakas ang boses sa lahat ng land animals. Parang may built-in speaker sa lalamunan. Ang sigaw nito ay maaaring marinig hanggang ilang kilometro sa loob ng rainforest. Hindi nila kailangang makipagsuntukan at makipagsabunutan para ipagtanggol ang teritoryo. Sisigawan ka lang nila hanggang ikaw na mismo ang lumipat ng barangay. Sila ang natural na version ng kapitbahay na nagbibidyoke kahit alas 5 ng umaga pa lamang. Walang physical violence, pero wasak ang eardrum at pagkatao mo. Sa mas tahimik na bahagi ng canopy, naroon ang white-faced saki. Misteryoso, tahimik at lagi mukhang may alam na bad news. Tinatawag din silang flying monkeys dahil kaya nilang tumalon ng napakalayo sa pagitan ng mga puno. Kapag may predator, hindi sila makikipagdebate. Isang talon tapos wala na. Hindi rin sila kasing ingay ng howler monkeys. Mas gusto nilang manatiling tahimik habang kumakain ng matitigas na prutas at buto na hindi kayang buksan ng ibang hayop. Sa gubat may mga maingay para manakot at may mga tahimik dahil alam nilang hindi nila kailangang magpaliwanag. At kilalanin ang nilalang na kinakatautan ng mga unggoy sa canopy, ang harpy eagle. May wingspan na umaabot ng halos 2 metro. Makakapal ang mga binti at ang mga kuko nito ay maaaring humaba na mahigit 10 centimeters kasing haba o mas mahaba pa sa kuko ng ilang malalaking oso. Hindi ito ordinaryong ibon. Mukha itong final boss na nilagyan ng pakpak. Kaya nitong dakmain ng unggoy mula sa puno gamit ang napakalakas na grip. Hindi ito palaging paikot-ikot gaya ng ibang raptor. Madalas itong tahimik na nakapwesto sa loob ng canopy. Nagmamasid, naghihintay, kinakalkula ang distansya at kapag nagkamali ng talon ng biktima, may express delivery mula sa langit. Walang tracking number, walang cancellation, isang bagsak. Tapos ang usapan. Ang pangalang jaguar ay nagmula sa indigenous word na yaguara, na madalas ipinaliliwanag bilang hayop na pumapatay sa isang malupitang pag-atake. Hindi mo ito madaling makikita sa Amazon, pero huwag kang kampante dahil matagal ka na nitong nakikita. Ang jaguar ay may pinakamatinding pansakmal sa hanay ng malalaking pusa. Kaya nitong kagatin ang bungo ng biktima at butasin ang matitigas na shell ng pagong.
Ganon kalupit. Habang karamihan sa pusa ay umiiwas sa tubig, ang jaguar, ibahin nyo, mahusay lumangoy. Nanghuhuli ito ng isda, pagong at maging caiman. Isipin mo yon, ang buhaya na kinakatakutan ng ibang hayop, ginagawang ulam ng malaking pusa. At eto pa, huwag mong isipin na pangil at kukulang ang kalaban dito. Sa Amazon, pati halaman may depensa. Hindi sila makatakbo, kaya gumawa sila ng lason, matinik na katawan, nakakairitang chemical at masasamang amoy. Ito ang wild cacao. Ninuno ng tsokolating kinakain natin ngayon, pero bago maging chocolate bar, ang kakao ay isang prutas na nabubuhay sa lilim ng mas mataas na puno. Inaakit nito ang mga unggoy, daga at ibang hayop. Kakainin nila ang laman ng prutas, dadalhin ang mga buto at ikakalat sa ibang bahagi ng gubat. Libre ang delivery. At kung may maamoy kang parang nabubulok na karne, huwag isipin na may patay na hayop. May mga Amazonian aroid at iba pang halaman na gumagamit ng amoy bangkay para akitin ang langaw at salagubang na nagkakalat ng pollen. Mayroon ding mga bihirang leafless orchid na halos hindi mo mapapansin hanggat hindi namumulaklak. Umaasa ang mga ito sa fungi na konektado sa kanilang ugat para makakuha ng nutrients. Parang multo sa puno, tahimik buong taon, tapos isang gabi, biglang mamumulaklak at pagkatapos mawawala na naman sa dilim. At kilalanin ang bullet ant. Ayon sa mga nakaranas ng sting nito, ang sakit ay parang mainit na pako o bala na tumagos sa katawan. Ang matinding kirot ay maaaring tumagal ng maraming oras at sa ilang kaso ay halos isang buong araw. Kaya naman bullet ant ang pangalan, hindi dahil nagpapaputok ito, kundi dahil pagkatapos kang tusukin, mapapaisip ka kung may bumaril ba sa kaluluwa mo. Ang venom nito ay may poneratoxin na nakakaapekto sa nerves at muscle function. Pwedeng magdulot ng panginginig, pamumulikat ng kalamnan, matinding pagpapawis at halos hindi makontrol na sakit. Para sa mga taong sa Tirimawi, bahagi ang bullet ant glove ceremony ng isang seryosong cultural rite of passage. Inilalagay ang mga langgam sa hinabing guantes at isinusot ito ng mga kabataang lalaki habang sumasayaw at nagtitiis. Hindi ito simpleng hamon, hindi ito content challenge. Isa itong tradisyong may malalim na kahulugan tungkol sa tapang, disiplina at kakayahang harapin ang hirap. Kaya kung turista ka, huwag kang magpabibo. Hindi lahat ng nakikita sa dokumentary ay kailangang subukan. Kapag nakakita ka ng hanay ng berdeng dahon na tila naglalakad sa lupa, hindi minumulto ang mga dahon. Leaf cutter ants yan. At ang nakakalokong parte, hindi nila kinakain ng dahon. Dinadala nila ito sa ilalim ng lupa para gamitin bilang substrate sa pagpapalaki ng fungus. Ang fungus ang tunay nilang pagkain. Ibig sabihin, milyong-milyong taon bago nakaimbento ang tao ng organized farming, may agribusiness na ang mga langgam. Sa loob ng maraming siglo, hinanap ng mga explorer ang El Dorado, ang maalamat na lungsod ng ginto. Wala silang nakita. Kaya naman sinabi nilang imposible raw magkaroon ng malalaking sibilisasyon sa Amazon. Masyadong mainit, masyadong masukal, masyadong brutal, pero mali sila. Hindi dahil walang lungsod, kundi dahil nilamon ng gubat ang ebidensya. Dito pumasok ang LIDAR, Light Detection and Ranging. Nagpapadala ito ng napakaraming laser pulses mula sa eroplano o drone patungo sa lupa. Sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano kabilis bumalik ang signal, nakagawa ang mga researcher ng detalyadong 3D map. Kayang i-filter ng computer ang mga puno sa data at ipakitang hugis ng lupa sa ilalim ng canopy. At doon lumitaw ang mga kalsada, plaza,
pilapil, kanal, settlement network at malalaking earthworks na dahan-dahan o libu-libong taon nang natatakpan ng kagubatan. Sa Upper Singu at iba pang bahagi ng Amazonia, natuklasan ang organisadong network ng mga pamayanan na konektado ng malalapad na daan. Hindi pala untouched wilderness ang buong Amazon. May mga lugar itong matagal nang hinubog at pinamahalaan ng tao. Hanggang ngayon may mahigit 100 records o posibleng grupo ng indigenous people sa Amazon na namumuhay ng isolated o may napakalimitadong pakikipag-ugnayan sa labas. Wala silang internet, walang cellphone tower, walang social media. At hindi ibig sabihin noon ay atrasado sila. Ang kanilang isolation ay survival strategy, protection laban sa karahasan, pang-aagaw ng lupa, illegal logging, pagmimina at mga sakit na maaring dalhin ng outsiders. Dahil limitado o wala silang immunity sa ilang karaniwang sakit sa modernong lipunan, isang simpleng exposure sa influenza, measles o iba pang infection ay maaaring maging sakuna para sa buong komunidad. Kaya ang reckless expedition, force contact o palipad-lipad na drone para lang makakuha ng viral video ay hindi adventure. Panghihimasok yon. Hindi nila kailangan ng content creator. Hindi nila kailangan ng reaction video. Ang kailangan nila ay lupa, katahimikan at karapatang mamuhay ng hindi ginugulo. Dahil minsan ang pinakamagandang paraan para ipakitang nirerespeto mo ang isang tao ay ang hindi pagpasok sa bahay niya ng walang pahintulot. Sa gitna ng berdeng labyrinth, biglang lilitaw ang isang napakalaking lungsod, ang Manaus. Parang ilusyon, isang metropolis na napapalibutan ng jungle at ilog. Noong huling bahagi ng 19th century, sumabog ang demand para sa Amazon rubber. Goma ang kailangan ng mundo para sa industriya, makina, sasakyan at iba pang produkto. At ang Manaus ay biglang yumaman ng sobra. Tinawag itong Paris of the Tropics. Nag-import ang mga rubber baron ng marble, bakal, tiles, chandeliers at mamahaling materyales mula Europe. Itinayo ang Teatro Amazonas, isang engranding opera house sa gitna ng jungle. Isipin mo, sa labas humuhuni ang mga insekto, umaalulong ang mga unggoy at may jaguar na naghahanap ng makakain. Sa loob, may opera at mga social na naka-formal attire, mayaman kung mayaman. Pero yun nga lang, bumagsak ang rubber boom nang makapagpatayo ang British ng rubber plantation sa Asia gamit ang mga binhing inilabas mula Brazil. Nawala ang monopoly ng Amazon, humina ang negosyo, at ang Manaus na dating naliligo sa pera ay biglang nakaramdam ng matinding katahimikan. Parang influencer na na-demonetize. Makalipas ang ilang dekada, nabuhay itong muli bilang free trade at industrial zone. Ngayon, modernong lungsod ang Manaus, pero ilang minuto lang ang biyahe mula sa mga gusali, naroon pa rin ang gubat, tahimik, nagmamasid at nagpapaalala kung sino talaga ang may-ari ng lupain. Maraming nakakatakot sa Amazon, pero ang pinakadelikadong predator ay hindi gumagapang, hindi lumilipad at walang pangil, ang tao. Araw-araw patuloy na nawawala ang malalaking bahagi ng kagubatan dahil sa illegal logging, pagmimina, sunog, pagpapalawak ng sakahan at paggawa ng kalsada. Kapag pinutol ang mga puno, hindi lang kahoy ang nawawala. Nawawala ang tirahan ng hayop, nasisira ang watershed, humihina ang pagbuo ng ulan, at lumalabas sa atmosphere ang carbon na matagal na nakaimbak sa mga puno at lupa. Mapanganib ang Amazon dahil hindi ito ginawa para pagsilbihan tayo. Hindi ito theme park. Hindi ito background lang para sa travel vlog. Isa itong hiwalay na kaharian. May sariling batas, sariling sistema,
sariling paraan ng paglikha at pagpatay. Sa karyang ito, bisita lang tayo at ang bisitang walang respeto, karaniwang hindi iniimbitahang bumalik. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng 24 oras sa pinakaloob ng Amazon, papayag ka ba o kakayanin mo ba? I-comment mo na yan, bossing. At kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng dokumentaryong ito, maraming salamat sa pananatili. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, i-follow at mag-subscribe sa Tito John's TV. Shout out Mia Flor Mayrumita from Agusan del Norte, Junkie De Buayan, Abelardo Napao from Legazpi City, Rodrigo Covero Jr. from Davao City, Beasis Family, Heriberto Corpus from Bugabong, Nueva Ecija, Ina Esriel Ziki at Papadong watching from Liliw, Laguna, Reyes Family ng Liliw, Laguna, Norin Ziafat na nasa Pakistan at kay Julius Samelo from Bulacan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.